ng mga napupuot sa akin. Ganyan po higpit ang batas ng Diyos sa pagsasagawa ng pagsamba sa ating Panginoon. Kaya yung parusa ay hindi lang sa magulang, kundi maisasalin hanggang sa ika-4 ng saling langit. Kaya napakapalad yung mga magulang na hindi sila naging mananamba sa Diyos-Diyosan. Amen. Sapagkat yung kanyang magiging mga anak ay hindi kasama doon sa sumpa na makakamta ng mga mananamba sa Diyos-Diyosan. Kaya pinapakita ko po sa inyo na pagka ang pag-uusapan ay tungkol sa pagsamba sa Diyos, ang Diyos ay napakahigpit niya na dapat gawin ng tao na pagsamba. Sa katunayan, lahat ng bagay dito sa lupa ay titigil o hindi nagagawin ng tao, pero ang pagsamba ay magpapatuloy hanggang sa bagong langit at sa bagong lupa. Yan po ay mababasa natin sa aklat ng Isaias sa chapter 66. Chapter 66, the last verse, 23. Tingnan natin. Halataas itong Bible na hindi talaga ginagamit. Hindi dikit. Puro sa cellphone lang lahat nakatingin sa Bible. Ganito po ang sabi, at mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa bagong panibago at mula sa isang Sabat hanggang sa isang panibago, paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang mga bagong langit at ang bagong lupa na aking nilikha ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon man mananatili ang iyong lahi at ang inyong pangalan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya meron palang isang tiyempo sa buhay ng tao, lahat ng kalagdawa matitigil, puputol, pero ang pagsamba sa Diyos tuloy-tuloy. Mula ngayon hanggang sa pagtatag ng bagong lupa at ng bagong langit. Kaya ganoong kahalaga ang pagsamba sa Diyos. Pero marami sa ating panahon, mga kapatid, na sumasamba pero ang kinakatakutan ng mga tagapangaral o tagapagturo, baka hindi yung tamang pagsamba ang maisagawa ng tao. Dahil hindi po lahat ng pagsamba ay tinatanggap ng Diyos. Meron pong pagsamba na winawalang kabuluhan ng Diyos. Yan po ang sabi sa sulat naman ng mga apostol, sa aklat ng Marcos, sa 7 at sa 7. Dadakwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. Kaya maliwanag po sa ating talatang binasa na may mga pagsamba pala na ginagawa ang tao, na akala ng tao tinatanggap ng Diyos, pero sabi, walang kabuluhan. Bakit naging walang kabuluhan ang kanilang pagsamba? Sapagkat sabi, ang kanilang ginagawang pagsamba ay hindi utos ng Diyos, kundi ang sabi, mga palatuntunan, mga aral ng tao. O kaya, mapapansin nyo sa ating panahon, napakaraming mga aral na nagsulputan, lumitaw, na hindi kasang-ayon ng salita ng Panginoon.
At karamihan sa Pilipino, bunga ng mga dayuhan ang pumunta sa Pilipinas at nagturo ng Bible, hindi talaga Bible ang natutuhan, kundi mga kasabihan ng mga matatanda. No? Pero hindi naman natin masama yung kasabihan ng mga matatanda. Pero karamihan kasi doon ay mga katakisip. Hindi totoo. Halimbawa, sabi ng matatanda, huwag kang magwawalis ng gabi. Kasi pag magwalis ka ng gabi, lalabas ang swerte. Hindi nagwalis ng gabi. Tanong, dumating ba yung swerte? Malas yung dumating. Sabi ng matatanda, pagkakain kayo, bago ka alis, ikutin mo yung plato. Yeah? Ganun ang lola ko eh. Tapos nauna ka kumain, aalis ka sa lamesa. Sabi mo kay lola, alis na ako na kasi pupuntahan pa ako. Ikutin mo ng 3 beses yung plato mo. Hindi mo raw ikutin ng 3 beses siya, madidisgrasya ka. Kaya ikutin mo gano'n, basta 2, 3. Naisip ko, saan ba nakasalalay yung buhay? Nasa plato? O nasa Diyos? Diba? Maraming pamaniin ang tao. Lalo na pagka mahal na araw. Diba? Dito ko lang nakita na talagang ang bukas na ang isip ng tao. Very, liberal. Ika nga. Moderno. Kasi, Biyernes Santo, pambihira, daming tao sa market. Doon sa lugar namin, pagka Biyernes Santo, tahimik. Ang marinig mo doon, nang si Judas ay madulas, 3 balbas ang nalagas. Ganun, tapos tagay. Ginagawa pambihira. Ginawang tagayan eh. Iba naman bago na, ginawang rock. Nang si Judas ay madulas, 3 balbas ang nalagas. Kita niyo, meron gano'n sa parting Bicol, rock na eh. Kaya, medyo talaga ang ating bansa. Sa bagay, hindi kasi nakakapagtaka. Halos 300 o sobra, more than 300 years ang pinamana sa atin ng mga dayuhan na attitude, mentalidad. Kaya yun ang daladala. Kaya yung sinasabi nila, ang Pinoy ay tamad, hindi totoo yan. Masipag ang mga Pinoy. Dumarating yan sa tamang oras. Kapag ang Pinoy talaga ang pag-uusapan. Yung hindi dumarating sa tamang oras, hindi ugali ng Pinoy yun. Ugali ng Kastila yun. Pag sinabing alas 8, darating alas 9 o alas 10, Kastilang attitude yun. Hindi yung Pilipino. Pero ang Amerika, maganda ang kalang ugali. Pag sinabing alas 8, alas 7 nandiyan na yan. Ganon ang mentalidad ng... Kaya hangaan mo di ba? 1 word is enough. 2 words is too much. Ganyan yan sila. Pero ang Pinoy, para may bababa, kung pilosof, kahit di mano, sasakay uli ako. Tapos alam niya mayroong castle, halimbawa, yung isang lugar, may castle pa, may castle. Alam niya, may pasahero kasi tatanong pa niya. Ganun ang Pinoy. Kaya, pinapakita ko sa inyo, mga kapatid, na ang ating, ang ating bansa ay masyado naalipin ang mga turo, aral na hindi talaga kabuuan ng Bible. Kaya marami sa atin na naniniwala na akala nila sila ay nakakasamba sa Diyos. Pero kung uugatin natin sa banal na kasulatan, meron talagang tunay na mananamba na hinahanap ang Diyos. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Glory to God. Kaya dito sa ating pong teksto na ating binasa, meron pong pangyayari dito na sinasabi ang ating Panginoon sa mga taga Samaritana dahil
ang mga taga-Samaritana, sila ay sumasamba sa Diyos, pero hindi nila kilala kung sino yung kanilang sinasamba. Kaya sabi doon sa ating binasa, sa 23, dadapat dumarating ang oras at ngayon na nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Kaya ang mga taga-Samaritana, sila ay sumasamba. Pero yung kanilang sinasamba, hindi nila kilala. Ay sabi ni Christ, kami ay sumasamba sa aming nakikilala. Kayo ay sumasamba sa hindi inyo nakikilala. Pero ang paniwala ng mga taga-Samaritana, sila ay sumasamba sa Diyos. Basahin natin ang kasaysayan ng kanilang lahi dito sa Ikalawang Hari, sa kabanatang 17, talatang 26, sapagkat kanilang sinalita sa hari sa Assyria na sinasabi ang mga bansa na iyong dinala at inilagay sa bayan ng Samaria, hindi nalalaman ang paraan ng Diyos sa lupain, kaya't siya'y nagsugo ng mga leon sa gitna nila at narito pinatay sila sapagkat hindi sila nakakaalam ng paraan ng Diyos sa lupain. Medyo malalim ito, no? Pero sa mababaw, yung sinasabi dito na hindi nakakaalam ng paraan ng pagsamba sa Diyos. 27, na magkagay nag-utos ang hari sa Assyria na sinasabi, dalhin ninyo roon ang isa sa mga saserdote na inyong dinala mula roon at inyong payaunin at patahanin doon at turuan niya sila na paraan ng Diyos sa lupain. Sa gayoy, isa sa mga saserdote na kalang dinala mula sa Samaria ay naparoon at tumahan sa Bethel at tinuruan sila kung paano sila'y marapat na sumamba sa Panginoon. Gaymay bawat bansa na gumagawa ng mga Diyos sa kanya-kanyang sarili, ipinalalagay sa mga bahay, sa mga matataas na dako na ginawa ng mga Samaritano, na bawat bansa ay sa kanilang mga bayan na kalang tinatahanan. At itinayo ng mga lalaki sa Babylonia ang Sukot-Benot, at itinayo ng mga lalaki sa Kuta ang Negad, at itinayo ang mga lalaki sa Hanat at Asima, at itinayo ng mga Aheyo, Anakas. Kaya kung itutuloy natin ito, mga kapatid, ito ay mga patungkol sa mga Diyos-Diyosan. Ang kanilang mga sinasamba. O kaya sa isip ng mga taga-Samaritano, nakakasamba rin sila sa Diyos. Pero nung sila ay mag-usap ng ating Panginoong Jesucristo doon sa balon, sabi ng Panginoon, sinasamba ninyo ang hindi nyo nakikilala. Sinasamba namin ang aming nakikilala. Sa pakatwid, mga kapatid, ang isa sa katangian ng mga tunay na mananamba sa Diyos, dapat sila ay sumamba na kinikilala yung kanilang sinasamba. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya pagka ikaw pala ay nakasasamba doon sa iyong kinikilala, ikaw ang tunay na kinikilala, mananamba ng Diyos. Amen. Praise God. At ang napakaganda sa Diyos, hindi mo lang siya kilala, pati ikaw kilala. Di ba? Isang talata yun. Di ba? Minsan, may kilala ka, pero ikaw hindi ka kilala. Di ba? Kasi may mga politiko, kilala mo, pero ikaw hindi ka kilala. Nakikipag-away ka sa kanya, pero pinaglalaban mo siya. Di ba? Naalala ko yan, election na naman, di ba? Kanya-kanya na namang ninong, ninang, kung sino ang
iboboto. O, lagi ko lang ipapaalala sa inyo, huwag na kayong sumali dyan sa